Pangulong Rodrigo Duterte muling binanata ng mga taga-media dahil sa hindi balanseng pagbabalita. Muling binanata ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga taga-media sa harap ng mga konsehal sa bansa. May kinalaman umano ito sa pagiging hindi patas na pagbabalita sa Pangulo. Sa inilabas na pahayag ng The Philippine Daily Inquirer, pumalag ang editor-in-chief nito na si Jose Maria Nolasco. Sinabi ni Nolasco na hindi totoong hindi sila patas sa pag-cover sa Pangulo at sa administrasyon nito. Giit ng Inquirer, matagal na sila sa industriya at nanindigan sa mataas na kalidad sa larangan ng pamamahayag. Sa katunayan, binigyan pangaraw ng espasyo sa kanilang dyaryo ang mga cabinet officials para makapagpaliwanag ng pulisiya at maging ng pagkatao ng Pangulo. Ang kanila raw mga award at malawak na readership ang patunay sa kanilang balanse at patas sa pagbabalita. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng pahayag ang ABS-CBN. Kahit hanggang sa sumunod na events na pinuntahan ni Pangulong Duterte, itinuloy niya ang pagbanat sa media. Tinira rin niya ang ilang mga mayayaman sa bansa sa harap ng mga negosyante. Partikular na halimbawa ng Pangulo ang slanted daw na pagbabalita tungkol sa kanyang war on drugs, lalo na at ang ilang konektado raw sa nakarang administrasyon ay sangkot pa sa illegal na droga. Anyway, mga kapatid, ito po ang mga pag-uusapan natin, tutok lamang ho. Dahil po sa ika nga, napuno na raw ang salop, Pangulong Rodrigo Duterte binanata ng hindi raw balanse na pagbabalita ng ilang media. Partikular na tinukoy po ng Pangulo ay ang ABS-CBN Network at ang Philippine Daily Inquirer. Napansin daw po kasi ng Pangulo na kapag nag-report daw itong dalawang ito, itong mga dambuhalang network at dambuhalang dyaryo, medyo twisted daw. Kung hindi raw twisted, kulang-kulang. Mapapansin daw na yung kanilang mga headline, talagang bagamat yung istorya daw, yung laman ng istorya ay iba, pero doon sa headline, sa taas, yung pambungad na balita ay kakaiba. Ito po yung nirereklamo ng Pangulo. Bakit daw ang ibang media, balanse naman as much as possible ang kanilang ginagawa, pero itong dalawa, parang nag-uusap, ayon po yan sa ilang mga sources natin doon sa Malacanang. Parang nag-uusap daw itong ABS-CBN at ang Inquirer. Parang halos sabay pa kung bumanat daw. Kulang-kulang ang sabi ng Pangulo, kung hindi raw kulang, kung hindi raw dagdag bawas, ay mali raw talaga ang inire-report ng dalawang ito. Na itinanggi naman po kaagad ng Inquirer. Mamaya po kakausapin natin yung mga organization na kinasasaniban o kinasasapian o gugrupo. Tulad po ng ABS-CBN, tulad po namin, miyembro din po sila ng KBP. Mamaya hihingan po natin ng panig ang kilusan ng mga broadcasters ng Pilipinas dahil meron po mga panuntunan yan Meron pong sinusunod ang lahat po ng broadcaster, ang mga radyo, TV na panuntunan ng KBP. Yan ang sinasabi ko sa inyo Yung KBP na yan, naglalagi nagmamonitor. Hindi lang yung mga dagdag bawas, mga mali-maling balita, pati yung mga balita na rin na medyo malaswa. Nagbabantay ang KBP. Yung mga sinasabi niyong backdoor, walang backdoor. Itanong mo sa dalubhasa. Tumayos kayo. Umayos dahil nakikinig ang KBP mamaya-maya sa atin, Behave. Mamaya tatawagan din po natin ang National Press Club dahil halos lahat po ng mga manunulat sa dyaryo ay miyembro po nitong National Press Club na ito. Maging ang inyong lingkod po ay miyembro ng National Press Club dahil ako may column. Nagsusulat po tayo sa Filipino Mirror at sa Remate. Gayon din po, miyembro din po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kapatid. So, mamaya po hihingan natin ng panig ang dalawang organisasyon na yan. Dito ho muna tayo. Itong sinasabi po ng Pangulo, ito quote-unquote, ito po ang sabi ni Pangulong Duterte, Inquirer, you've never been fair. Ano pa? Bakit mga pinalitan? Wala na, Sus Maria Jose. Sabi niya, Inquirer, you've never been fair. Bastos kayo. Pati na ang ABS-CBN. Sabi po ng Pangulo yan.
hihingan po natin ng reaksyon ang KBP at maging ang Philippine ay ang National Press Club po. Hinggil po dito sa mga pahayag na ito. Pero alam niyo mga kapatid, ever since naman kahit sino ang Pangulo ay talagang nagrereklamo po na laban po sa mga media. Noong panahon po ni ERAP, noong panahon, umpisan natin kay FBR. Nagreklamo din si FBR laban sa media. Panahon po ni ERAP. Panahon ni Gloria. Si Pinoy, ilang beses din binanatan ng media. Oo. Pero kami yung nababanatan noon. Anyway, mga kapatid, so ibig sabihin, kasi nga po, kung titignan ho natin din, in fairness naman ito po para sa lahat naman ho, baging kami rito. Kung ano lang po kasi ang nakikita ho namin, yun po binabalita ho namin. Kagaya ho namin dito, kung ano ho nakikita, binabalita. Itong kagaya ho sa programang ito, kung ano po nakikita ko, at pakiramdam ng taong bayan, yun yung binabalita ko. Pakiramdam ng taong bayan, natutuwa sila sa gobyerno ngayon, bakit ko hindi sasabihin na natutuwa ang taong bayan sa gobyerno ngayon? Natutuwa naman, di ba? O sinasabi natin na, okay, ang sinasabi natin, aprobado, sabi ng, pinagbabasehan ko lang naman po yung mga sinasabi ko, base sa mga survey, o yung sa SWS, sa Pulse Asia Survey, hindi nga raw po bumababa yung rating ng Pangulo. Entonces, payag yung taong bayan sa ginagawa ng Pangulo. Pero ang ibang media outfit, ayoko na hong banggitin kung sino yung mga, iba ho yung report. Okay? Kunwari, sasabihin natin, ang sabi ng rate ng survey group, aprobado sa tao, ang sang-ayon ang tao sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. Pag ang ibang media, ang sasabihin doon sa headline nila, mga tao bulag, aprobado sa kampanya ni Duterte laban sa pagpatay ng mga tao. Wala naman sinabing gano'n. Sinabi lang aprobado sa kampanya laban sa droga. Pero may dagdag na. Yan sinasabi nating dagdag bawas. Mga tao na bulag ni Duterte at pabor sa kanyang pagpatay ng mga tao. O hindi naman sinabi na droga, Sus Maria Josep, kampanya laban sa droga. Na natitwist mga kapatid. Yun yung sinasabi natin. O kulang. Kunwari, sinabi ng Pangulo, I will kill you. Kayong mga adik, lalabas lang doon sa television, I will kill you. Pagkatapos gagamitin, dadalhin sa abroad. O masama nga naman titignan, masama nga naman pakinggan. O kulang-kulang. Yan ho yung sinasabi ng palasyo. Alright? Well, anyway, hingin ho natin ang panig. But anyway, kahit na ho ganon, yung nabitawang salita ng Pangulo, tama lamang ba? Ano ang reaksyon dito ng organisasyon ng mga broadcasters? Ano ang reaksyon dito ng National Press Club? Pero mga kapatid, trabaho po kasi ng media talaga, kaya nga po ang tawag sa amin ay Fourth Estate, adi ho ba? Kami ho yung mata at tenga ng taong bayan. Pero naman, I would admit mga kapatid, meron naman po mga kagrupo namin na sobra-sobra, lumalabis, sobra po, kung hindi po sobra, kulang ang kanilang balita. Pag ikay nagbabalita, dapat sakto. Pag balita dapat sakto. Balita yan sa dyaryo, dapat sakto. Hindi ka pwede magkomentaryo dyan unless kung ikaw ay kolumnista. Kung news yan sa front page, dapat yung balita mo diretso, hindi baluktot. Ganon din sa news ka sa TV. Pare-pareho naman tayo mga nasa dyaryo, nasa radyo, nasa TV. Sa TV, pag balita dyan, yung mga pang alas 6 ng gabi, kagaya namin, dapat diretso rin. Hindi mo pwedeng bali-balikuin, paikot-ikutin, kagaya ng mga nabanggit ko. Sinabi ng survey group, aprobado ng ng taong bayan, sasabihin ng balita doon sa dyaryo o TV, taong bayan na bulag na ni Duterte, sang-ayon na sa kanyang pagpatay sa mga tao. Hindi naman ganon. Sumang-ayon yung tao sa kanyang kampanya sa droga. Pansinin ho ninyo. Meron lang kasi naman din talaga na ilang media organization sa ating bayan na medyo baluktot po, yung balita. Pag yan ho ay balita, dapat straight ho yan. Dahil yan ho ay news. Dapat po ang news ay balanse.
Okay lang po ang komentaryo, kagaya po ng ginagawa natin, okay lang po mga kolumnista, opinion po nila yon. Pero pag yung balita sa front page ng dyaryo, dapat diretso ho yan. Yung balita na napapakinggan ninyo, napapanood tuwing alas 6 ng gabi sa mga telebisyon, diretso po yan. Wala pong opinion dapat dyan. Ganun lang ho simple yan mga kapatid. Mamaya po, hihimayin natin itong mga issue na ito, kaya tutok lamang mga kapatid. As usual, yung BBTO, alam nyo na. Siguro, makikinig kayo doon sa yun na yun at magbabasa ng dyaryo na yun na rin yun. Biro lang ho, biro lang. Joke lang. Alright mga kapatid, dire-diretso po tayo. Oras po natin 11 minutes after 8 o'clock. Dito nga po tayo, kahapon nga nagalit ang Pangulo. May tinawagan ho tayo na ilan po nating mga source o informante sa palasyo. At ayun na nga ho, sabi ko, ano ba nangyari dyan? Sagot po sa akin ng tiga-palasyo, napuno na yung salop. Kahit sino naman na paring Erwin, napupuno ang salop. Napuno raw, matagal nang iniinda ng Pangulo yung mga banat sa kanya kaliwa kanan, sundot. Sabi ko pare, pero di ba, may mga miyembro ng gabinete na nagsusulat pa dyan. Oo, kunwari lang pero tignan mo naman yung sa front page nila, yung mga nagsusulat sa loob. Paano ko yung nagmamadali, hindi na mabasa yung sa loob, yung sa labas na lang. Sabi niya, pansinin mo yung mga headline, medyo baluktot. Sabi ko, ganun ba? Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon, ang Pangulo po ng National Press Club, si Ginoong Paul Gutierrez, aking pong kaibigan ito. Magandang umaga po, Sir Paul Gutierrez, sir. Yes, magandang umaga, Boss Erwin, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Alright, sir. Para lamang sa malayang pamamahayag, ika nga, reaksyon lamang po ng pamunuan. Ito pong malaking organisasyon natin, organisasyon ng ilang libu-libong mga mamamahayag, partikular na sa print media, na miyembro po ninyo dyan sa National Press Club. Ano po ang reaksyon po ninyo doon sa binitiwan ng mga maanghang na salita ng Pangulo? Partikular na tinira niya po yung Philippine Daily Inquirer, Mr. President. Ano po ang reaksyon niyo rito? Well, sa ganang atin, at least ang ating presidente sa ngayon, he has been specific sa kanyang pagbatikos. Kung maalala mo, Boss Erwin, nung nakarang taon, bago pa siya sa pwesto, kaya nag-react tayo dyan kasi naging sweeping yung kanyang pagbatikos sa media. Partikular dito sa Inquirer, ang problema naman talaga po mga kababayan, at ako'y nalulungkot din po, talaga naman pong obvious na obvious I mean, matagal na rin po tayo sa media, may 2 dekada na rin po. Ngayon lang po ako nakakita kasi ng pahayagan na pati yung banner headline, kinopya po sa dyaryo ng ibang bansa Sir, sir, kayo ho I have known you, Sir Paul, being with the People's Journal. Napakatagal na ng dyaryo na yan, sir. Ano ho ba talaga ang panuntunan, sir? Pag di po ba, correct me if I'm wrong, dahil ako nagdyaryo din, pag di po ba pagbalita sa front page, dapat po straight lang yan, diretso lang, hindi kaliwa, hindi kanan, at hindi opinionated, dapat, Sir Paul? Well, actually po, alam naman po natin yan, Boss Eric, call po yan ng editor-in-chief, Pero kung ano po yung iba-banner, talaga pong ng dyaryo yan, Paninindigan nila yan, lalo na pati sa kanilang editorial, Pero yun pong kopyahin mo yung mismong banner po ng dyaryo ng ibang bansa, para naman pong di po ba? Kasi naalala ko po, noon pong panahon ng martial law, meron pong tinatawag na mga full editorial o full article, Kasi wala pa po nun yung PCIJ, So, magkakasundo po mga dyaryo na itong ganitong editorial, ilalabas natin ng sabay-sabay. Hindi po ba? Because it expresses the sentiment of the entire newspaper industry on a particular issue, So, ito pong nangyari dito na yun pong banner ng New York Times ay kinopya po, sasabihin po natin kinopya, dahil isa naman po talaga ng Inquirer. Ano po ba ang relasyon ng Inquirer po at saka po ng New York Times? Ang Inquirer po ba ay nabili ng New York Times o nabili po ng Inquirer ang New York Times? Kasi po, obviously, ito pong ganitong estilo o
o ito pong ganitong desisyon, manggagaling po ito from the very top of the editorial chain, hindi po ba? Sir, matanong ko lang, Sir Paul, ano po, ang sabi naman, may reaksyon po ang Inquirer, si Ginoong Nolasco, yung kanilang editorial editor actually, ang sinasabi niya, tinatanggi naman ng Inquirer na sila ay biased dahil as a matter of fact, sila ay matagal na sa industriya, sa dami ng kanilang mga awards na natanggap, at sinabi pa niya na ilan nga sa mga miyembro ng gabinete ay pinasusulat namin at kolumnista namin ngayon. Ano po masasabi niya para mabigay yung ang inyong panig, Mr. President? Wala naman pong ibig sabihin yung ganun po hindi po ba? Wala naman pong ibig sabihin dahil sa totoo lang po, minsan, para po to add prestige to any publication, talaga pong nangungumbida tayo. And in fact, nung pong panahon ni Noynoy Aquino, ilan po bang mga taga-gobyerno, kolumnista nila? Hindi po ba? So, wala naman pong ibig sabihin yan ang punto po dito is yung pong independence ng ating editorial policy. Of course, we are not telling na walang independent editorial policy ang Inquirer, Pero ito pong mga recently nakikita naman po talaga ng taong bayan na talaga pong siguro sa 10 istorya na gagawin nila sa isang linggo, siguro po yan, nung siyam po sabihin na natin lagi na lamang putting the government in a negative light. So, ang atin pong presidente, meron po siyang right na mag-express ng kanyang pagkadismaya o galit dahil unang-una, isa pong malaking pahayagan po ang Inquirer. Sir, last 2 questions. Bakit po nagkakaganon? I mean, may mga media na mukhang hindi na nasusunod yung kanilang panuntunan, nagiging bias na po para sa isang grupo. Ano po ang dahilan nito? May mga nagtanong ho sa akin kagabi. Alam ko yung sagot, di ko lang masagot, pero gusto ko kayo na hong sumagot, sir. Bilang Pangulo po namin sa National Press Club, ako'y miyembro din ho. Why is it po? Is it because of kaibigan nila, yung isang grupo o yung tao? Or is it financial reason, supporter, malaki ang binibigay sa organization na yan? Kaya nagiging bias or that they favor one person or one group or one organization or one political party, Sir Paul? Ano po yan, ayun na po natin sabihin financial reason yan. Sabihin na lang po natin na meron po kasi siyempre mga tao at mga grupo na isang interest na pinaglalaban o pinaniniwalaan. Yan lang po kasi yan. Sabihin na po natin mas naniniwala po ang ibang kasamahan natin sa media sa interest o pinaglalaban ng isang particular na grupo na pinaniniwalaan nila noon hanggang ngayon. So, doon po ang bias nila. Natural lang po yan. Pero yun po sabihin po natin sa ating mga kababayan na tayo po'y parehas, maski naman po hindi. Sa totoo lang po, di po ba? I think ito pong naging kampanya ng ating Pangulo, lalo na po sa reforma at laban sa illegal na droga. Naging maganda po ito, Boss Erwin, kasi luminaw kung saan ba talaga ang taong bayan. Ayun. Oo. Mukhang nakita naman sa mga survey natin, Sir Paul, na approve sa mga tao. Di sinsanay tayo, matagal na ng mga mamahayag, pansin ka agad natin. Pagdating sa survey, bumabagsak ang survey na Pangulo. Pero ito hindi. Hindi natitinag, Sir Paul. Kaya nga po siguro, merong mga grupo sa ating bayan o mga interest na ayaw makita itong mga ganitong mga paborableng resulta sa gobyerno dahil nasanay na sila na pag binanatan nila ang isang administrasyon, nakaka-apekto sa survey. Diba? Pero ngayon hindi po kasi nga po itong kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga, nakita natin lahat kung kanino ka ba talaga. Ikaw ba para sa pagbabago, para ka sa lumang sistema? Are you in favor of change or the old order? Yung mga dating sitwasyon bago na upo si Presidente. So yan po ang nakita kong dahilan kung bakit yun po kahit sa kaninang media, malinaw po yung tinatawag nating hatian. Alright. Di po ba? Sir, panghuling katanungan na lamang. So, naniniwala po kayo na meron talaga ngayon, nadami po tayo, ilang bang 10 yata ang ating broadsheets, yung mga malalaking dyaryo at parang 12 o 15 yung mga tabloid natin. Sa bilang na yan, na mga dyaryo na yan, ay ilan po dyan ang mga bias, sir, doon sa kalaban, sir? Pabor doon sa kalaban ng
sa kalaban ng Duterte ng gobyerno. Ilan po dyan? Mabibilang mo naman sila sa ano yun eh. Kasi to be fair sa ating mga kasama naman sa media, makikita din na yung iba talaga ay gumigit na lang. Ano? Oo. Kung maganda yung balita ngayon sa assessment ng mga editor para kay Pangulo Duterte, di ilabas natin. Oo. Kung medyo negatibo, ilabas din natin. Hindi yung maganda yung balita, tatabunan mo ng negatibo. Yun. Di po ba? Tama ho yun. Yun ang Tama. hindi po maganda ron kasi meron pong alam naman natin may news appreciation po sa desk yan eh. Oo. O kagaya po nitong ilang milyon na po ba ang sumuko dyan sa Oplan Tokang ng gobyerno. Oo. Pero kung i-highlight po natin dyan 7,000 yung napatay. Oo. Pero mali pa yung figure dahil wala pa po palang 3,000. Ano po ang ibig sabihin nun? Oo. Hindi po ba? Oo. So, ano po, sir? So, finally, sir, hindi ho ba ito, parang ang sistema ho rito, ano nga pwedeng gawin? Ito ho ba, kayo bilang Pangulo po ng isang malaking organisasyon, will you remind the newspaper, meron po ba kayong kapasidad para to remind them na maging balanse-balanse naman kahit papano, Sir Paul? Kaya nga po ang atin pong panawagan, kung ano po yung ating sinasabi sa ating masthead, di gawin na lang po natin yun, di po ba? Kagaya po na meron pong sinasabi dyan na sila'y parehas at sila'y matapang ang kanilang pananaw. Balanced news and fair views, sabi. Opo, di sundin na lang po natin. Sundin na lang. Tama. Sir, yung pong pagsunod nila sa sinasabi nila sa sarili nilang masthead, di po ba yan pagsunod po sa ating Journalist Code of Ethics. Ayun. Pero kung ano po nakalagay sa message nyo, nakikita po ng ating mambabasa, hindi naman po nangyayari. May problema po tayo doon. Maraming salamat po, Ginoong Paul Gutierrez, Pangulo ng National Press Club. Good morning, sir. Mabuhay po ang NPC. At mabuhay din po kayo, Boss Erwin. Maraming salamat din po. Oo nga naman. Sabi nga doon, balanced news, fair views. Kung titignan mo na iba, ayan na nga po, pinagsalita na natin po yung Pangulo ng National Press Club. Maging siya ho, nakapansin na biased nga raw talaga itong Philippine Daily Inquirer. At saka bakit mo naman kukopyahin yung headline ng New York Times? Ano naman kinalaman ng New York Times dito sa atin? At saka kung anong sinulat ng New York Times sa New York, siya naman daw isusulat ng Inquirer dito. Bakit mo susundin yun? Talaga naman, oo. Well, alam naman ho natin, pero nung panahon po ni Pinoy, nakita nyo naman, Diyos ko po ang Panginoon kong langit. Wala kang makikita na banat kay Pinoy dyan sa pahayagan na yan. At saka doon sa telebisyon na yon, wala kang makikita. Masking i-review mo ng i-review. Pumunta ka sa National Library dahil dyan po may mga file po ng mga dyaryo dyan. Wala kang makikita na nabanatan ang Pinoy noon. At doon sa kabilang istasyon, reviewin mo. Wala ka rin makikita sa kanilang balita na inupakan si Pinoy. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon. Kanina live na live ito dito Kaya ka-Orly. Walang iba kundi si Secretary Salvador Sal Panelo. Good morning, Secretary Panelo. Good morning, Erwin. Sir, reaction lamang po ng palasyo. Sabi nga po ng ilang kong kaibigan, pero ayaw na magkomento. Sabi, hayaan mo na lang si Secretary Martin o Secretary Panelo ang magsalita dyan. Kasi napuno na talaga ang Pangulo, naramdaman ng Pangulo. Ilang buwan niya nang iniinda, binubugbog, mali-mali. May dagdag bawas sa kanyang statement, minsan twisted yung istorya, kulang yung istorya, mali yung istorya na talagang tahasang mali yung inilalabas ng dyaryo na yan at saka ng TV. Reaksyon nyo lamang po, Sexal, dahil mukhang nakakuha po kayo ng kakampi ang Pangulo sa pamamagitan po ng National Press Club, yung kanilang Pangulo, si Pangulong Paul Gutierrez, isang ayon na sa sinabi ng Pangulo na may bias nga raw. Ito pong Philippine Daily Inquirer at ilang mga media outfit, Secretary Panelo. Totoo naman talaga yan. Kung talagang magbabasa ka, yung mga nailalagay dyan, palaging kadalasan sa lahat na katotohanan, ang iba naman exaggerated. Kaya nami-mislead ang tao. Nasa dyan nila. Wala. Kaya mo lang.
sa parte ni Presidente. Pero hindi ako nai-suggest sa mga ginagawa. Ano, so, mukha namang bigo sila sa kanilang paninira sa Presidente. Yung sa bagay, pag-support... Habang sinitirahan nila. Sa bagay, pag suportado nga po ng tao, yung mukhang suportado nga po ng tao ang Pangulo. Kaya hindi po natitig. Ang mga kagaya mo na... Nako, salamat po. ng katotohanan. Salamat po. Walang problema. Alright. Nag-utilize naman. May social media rin na bumabanat sa kanila. Alright. Secretary Salvador Salpanelo. Sir, maraming salamat po. Have a nice weekend, sir. Salamat, Erin. Ay, yun na nga ho. Ito, meron ako sasabihin, ano po. Aba, ito pong aming istasyon. Sa totoo lang ho, di banat ho tayo ng banat. Binabanatan natin yung mga kalaban ng gobyerno dahil mukhang mali naman. Tayo tinawag, may mga nagsumbong, may nagreklamo. Alam niyo naman ho siguro, naikwento ko sa inyo. Sinumbong tayo, mga kalaban. Na para tigilin, pinapasuspindi na ako. Sa in fairness po ako, pinatawag ng mga bossing ko at pinagpaliwanag. At sinabihan lang, kinosyon lang ho tayo. Tinanong din, ikaw ba, tinatawagan mo ba yung mga kalaban na yan? Sabi ko, tinatawagan ko, boss. Ayaw naman sumagot, sila naman ho may kasalanan. Paano ko ho naman ito kuan? Kasi sabi ng, ang panuntunan po namin dito sa TV5 at Radyo 5, pag may titirahin ka, dapat kun mo rin yung pahayag nung titirahin mo. Alam ko ho yan, Maria Josep, napakatagal ko na hong media man eh. Ang problema, paano mo makukuha ng pahayag kung hindi naman ka sasagutin? Iti-text mo na, tatawagan mo na, ring na ng ring, even the night before. Paano mo ngayon makukuha ng pahayag? So, mangyayari, yung banat mo, hindi magiging balanse. Pero kasalanan ko ho ba yun? Kasalanan ba ng broadcaster yun? Kasalanan ho ba ng kolumnista yon? Kung hindi sumagot yung babanatan mo, kaya mga tinatawagan para sumagot. Paano pag hindi sumagot? Doon ho na pagtitignan mo para nagiging bias. Yan din ho, tinanong ko sa kaibigan ko sa Malacanang. Sabi ko, pare, bakit hindi na kayo sumasagot? Anong hindi sumasagot? Lahat nga eh. Isang tawag lang, lumulundag ka agad ang Malacanang para sagutin. Para ma-inform ang taong bayan dahil ang taong bayan nakikinig. Lahat ng kung saan siya dyan, lahat ng dyaryo binabasa niya, lahat ng TV, kaya anong TV niya, pinapakinggan niya. At saka may instruction ng Pangulo, sagutin. Huwag mag-deadma, lalo na pag galit sa gobyerno, sagutin ka agad. Lalo na pag yan ay tungkol sa palasyo, sa mga utos ng Pangulo, sumagot. Sabi niya, wala naman tawag. Minsan, kagaya ro nung in-interview isang, alam niyo na kung sino, yung babae na mataas na opisyal, inupakan yung gobyerno, pero hindi naman kinuna ng panig daw nung istasyon na yun, yung radio station yun Yung gobyerno, paano na lamang daw. Dito sa atin, tinatawagan natin in fairness, yung mga nag-aakusa sa atin, magkasala sana kayo. Tinatawagan ho namin, ayaw sumagot. Umpisahan ho natin kay Laila de Lima nung siya inaakusan pa lang, tumatawag na tayo kay Laila, ayaw sumagot. Kung maalala ninyo, kayo mismo nagreklamo, ibabaan nyo na yan, Sir Erwin, sinungaling yan. Tinatawagan ho namin. Ngayon, mga ito, ayaw sumagot ngayon. Sila Trillanes, Alejano, si Lenny Robredo, hindi ho sila nasagot. Si Jim Paredes naman, wala naman ho ako number, ewan ko kung pinahanap ko na. Hindi, pati sa tirahan niya, hindi ko makita yung tirahan niya. Kaya okay, hindi ko alam kung saan naman nakatira yung mama. Ano hong gagawin ko? So, yun ho, nababanatan. Nagagalit naman yung kabila, yung mga dilawan. Babayas ka, Erwin Tulfo. Hindi po, kinukuha ko yung panig. Even the night before, kunwari ngayon, naupakan ko ngayon, kinukuha ko, tinetext ko na, tinatawagan ko na. Yung tao na yan, Kong, Sen, pwede ba sumagot ka? Tatawagan ka na yung bukas, hindi naman nasagot. O pagkatapos ngayon, sasabihin nyo na bias tayo. Kasalanan ko ba yun? Hindi sila ho sumagot. Sila ho yung may problema, hindi ho ako. Kaya sabi ko, bato-bato sa langit at tamaan, dahil hindi ka sumagot, mabubukulan ka. Hindi lang mabubukulan, baka ikamamatay mo.
Dahil pag tinamaan ka ng adobe, pag ako po bumato sa langit, adobe yung binabato ko. Madudurog ang ulo mo. At iiyak ka. At magsusumbong ka sa mga boss ko. Eh, ang mga boss ko naman, mabuti na naman, praise the Lord, awa ng Panginoon Diyos, ay malinaw ang pag-iisip. Di tulad ng ibang istasyon dyan, sinisibak agad. Sa amin ho, may investigasyon. Na rin yun. Biro lang ho, biro lang. Joke lang. Alright mga kapatid, dire-diretso po tayo. Oras po natin 11 minutes after 8 o'clock. Dito nga po tayo, ano ho, kahapon nga nagalit ang Pangulo. May tinawagan ho tayo na ilan po nating mga source o informante sa palasyo. At ayun na nga ho, sabi ko, ano ba nangyari dyan? Sagot po sa akin ng tiga-palasyo, napuno na yung salop. Kahit sino naman na paring Erwin, napupuno ang salop. Napuno raw, matagal nang iniinda ng Pangulo yung mga banat sa kanya kaliwa kanan, sundot. Sabi ko pare, pero di ba, may mga miyembro ng gabinete na nagsusulat pa dyan. Oo, kunwari lang pero tignan mo naman yung sa front page nila, yung mga nagsusulat sa loob. Paano ko yung nagmamadali, hindi na mabasa yung sa loob, yung sa labas na lang. Sabi niya, pansinin mo yung mga headline, medyo baluktot. Sabi ko, ganun ba? Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon, ang Pangulo po ng National Press Club, si Ginoong Paul Gutierrez, aking pong kaibigan ito. Magandang umaga po, Sir Paul Gutierrez, sir. Yes, magandang umaga, Boss Erwin, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Alright, sir. Para lamang sa malayang pamamahayag, ika nga, reaksyon lamang po ng pamunuan. Ito pong malaking organisasyon natin, organisasyon ng ilang libu-libong mga mamamahayag, partikular na sa print media, na miyembro po ninyo dyan sa National Press Club. Ano po ang reaksyon po ninyo doon sa binitiwan ng mga maanghang na salita ng Pangulo? Partikular na tinira niya po yung Philippine Daily Inquirer, Mr. President. Ano po ang reaksyon niyo rito? Well, sa ganang atin, at least ang ating presidente sa ngayon, he has been specific sa kanyang pagbatikos. Kung maalala mo, Boss Erwin, nung nakarang taon, bago pa siya sa pwesto, kaya nag-react tayo dyan kasi naging sweeping yung kanyang pagbatikos sa media. Particular dito sa Inquirer, ang problema naman talaga po mga kababayan, at ako'y nalulungkot din po, talaga naman pong obvious na obvious I mean, matagal na rin po tayo sa media, may 2 dekada na rin po. Ngayon lang po ako nakakita kasi ng pahayagan na pati yung banner headline, kinopya po sa dyaryo ng ibang bansa Sir, sir, kayo ho I have known you, Sir Paul, being with the People's Journal. Napakatagal na ng dyaryo na yan, sir. Ano ho ba talaga ang panuntunan, sir? Pag di po ba, correct me if I'm wrong, dahil ako nagdyaryo din, pag di po ba pagbalita sa front page, dapat po straight lang yan, diretso lang, hindi kaliwa, hindi kanan, at hindi opinionated, dapat, Sir Paul? Well, actually po, alam naman po natin yan, Boss Eric, call po yan ng editor-in-chief, Pero kung ano po yung iba-banner, talaga pong ng dyaryo yan, Paninindigan nila yan, lalo na pati sa kanilang editorial, Pero yun pong kopyahin mo yung mismong banner po ng dyaryo ng ibang bansa, para naman pong di po ba? Kasi naalala ko po, noon pong panahon ng martial law, meron pong tinatawag na mga pooled editorial o pooled article, Kasi wala pa po nun yung PCIJ, So, magkakasundo po mga dyaryo na itong ganitong editorial, ilalabas natin ng sabay-sabay. Di po ba? Because it expresses the sentiment of the entire newspaper industry on a particular issue, So, ito pong nangyari dito na yung pong banner ng New York Times ay kinopya po, sasabihin po natin kinopya dahil isa naman po talaga ng Inquirer. Ano po ba ang relasyon ng Inquirer po at saka po ng New York Times? Ang Inquirer po ba ay nabili ng New York Times o nabili po ng Inquirer ang New York Times? Kasi po, obviously, ito pong ganitong estilo o ito pong ganitong desisyon, manggagaling po ito from the very top of the editorial chain, hindi po ba? Sir, matanong ko lang, Sir Paul, ano po? Ang sabi naman,
reaksyon po ang Inquirer, si Ginoong Nolasco, yung kanilang editorial editor actually, ang sinasabi niya, tinatanggi naman ng Inquirer na sila ay bias dahil as a matter of fact, sila ay matagal na sa industriya, sa dami ng kanilang mga awards na natanggap, at sinabi pa niya na ilan nga sa mga miyembro ng gabinete ay pinasusulat namin at kolumnista namin ngayon. Ano po masasabi niya para mabigay yung ang inyong panig, Mr. President? Wala naman pong ibig sabihin yung ganun po hindi po ba? Wala naman pong ibig sabihin dahil sa totoo lang po, minsan, para po to add prestige to any publication, talaga pong nangungumbida tayo. And in fact, nung pong panahon ni Noynoy Aquino, ilan po bang mga taga-gobyerno ang kolumnista nila? Hindi po ba? So wala naman pong ibig sabihin yan ang punto po dito is yung pong independence ng ating editorial policy. Of course, we are not telling na walang independent editorial policy ang Inquirer, Pero ito pong mga recently nakikita naman po talaga ng taong bayan na talaga pong siguro sa 10 istorya na gagawin nila sa isang linggo, siguro po yan, nung siyam po sabihin na natin lagi na lamang putting the government in a negative light. So, ang atin pong presidente, meron po naman siyang right na mag-express ng kanyang pagkadismaya o galit dahil unang-una, isa pong malaking pahayagan po ang Inquirer. Sir, last 2 questions. Bakit po nagkakaganon? I mean, may mga media na mukhang hindi na nasusunod yung kanilang panuntunan, nagiging bias na po para sa isang grupo. Ano po ang dahilan nito? May mga nagtanong ho sa akin kagabi. Alam ko yung sagot, di ko lang masagot, pero gusto ko kayo na hong sumagot, sir. Bilang Pangulo po namin sa National Press Club, ako'y miyembro din ho. Why is it po? Is it because of kaibigan nila, yung isang grupo o yung tao? Or is it financial reason, supporter, malaki ang binibigay sa organization na yan? Kaya nagiging bias or that they favor one person or one group or one organization or one political party, Sir Paul? Ano po yan, ayun na po natin sabihin financial reason yan. Sabihin na lang po natin na meron po kasi siyempre mga tao at mga grupo na isang interest na pinaglalaban o pinaniniwalaan. Yan lang po kasi yan. Sabihin na po natin mas naniniwala po ang ibang kasamahan natin sa media sa interest o pinaglalaban ng isang particular na grupo na pinaniniwalaan nila noon hanggang ngayon. So, doon po ang bias nila. Natural lang po yan. Pero yun pong sabihin po natin sa ating mga kababayan na tayo po'y parehas, maski naman po hindi. Sa totoo lang po, di po ba? I think ito pong naging kampanya ng ating Pangulo, lalo na po sa reforma at laban sa illegal na droga. Naging maganda po ito, Boss Erwin, kasi luminaw kung saan ba talaga ang taong bayan. Ayun. Oo. Mukhang nakita naman sa mga survey natin, Sir Paul, na approve sa mga tao. Di sinsanay tayo, matagal na ng mga mamahayag, pansin ka agad natin pagdating sa survey, bumabagsak ang survey na Pangulo, pero ito hindi natitinag, Sir Paul. Kaya nga po siguro merong mga grupo sa ating bayan o mga interest na ayaw makita itong mga ganitong mga paborableng resulta sa gobyerno dahil nasanay na sila na pag binanatan nila ang isang administrasyon, nakaka-apekto sa survey. Diba? Pero ngayon hindi po kasi nga po itong kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na droga, nakita natin lahat kung kanino ka ba talaga. Ikaw ba para sa pagbabago, para ka sa lumang sistema? Are you in favor of change or the old order? Yung mga dating sitwasyon bago na upo si Presidente. So yan po ang nakita kong dahilan kung bakit yun po kahit sa ng media, malino po yung tinatawag nating hatian. Alright. Di po ba? Sir, panghuling katanungan na lamang. So, naniniwala po kayo na meron talaga ngayon, nadami po tayo, ilang bang 10 yata ang ating broadsheets, yung mga malalaking dyaryo at parang 12 o 15 yung mga tabloid natin. Sa bilang na yan, na mga dyaryo na yan, ay ilan po dyan ang mga bias, sir, doon sa kalaban, sir? Pabor doon sa kalaban ng Duterte ng gobyerno. Ilan po dyan?
Mabibilang mo naman sila sa ano yun eh. Kasi to be fair sa ating mga kasama naman sa media, makikita din na yung iba talaga ay gumigitna lang. Ano? Oo. Kung maganda yung balita ngayon sa assessment ng mga editor para kay Pangulo Duterte, di ilabas natin. Oo. Kung medyo negatibo, ilabas din natin. Hindi yung maganda yung balita, tatabunan mo ng negatibo. Yun. Di po ba? Tama ho yun. Yun ang Tama. hindi po maganda ron kasi meron pong alam naman natin may news appreciation po sa desk yan eh. Oo. Ang kagaya po nitong ilang milyon na po ba ang sumuko dyan sa offline talkang ng gobyerno. Oo. Pero kung i-highlight po natin dyan 7,000 yung napatay. Oo. Pero mali pa yung figure dahil wala pa po palang 3,000. Ano po ang ibig sabihin nun? Oo. Hindi po ba? Oo. So, ano po, sir? So, finally, sir, hindi ho ba ito, parang ang sistema ho rito, ano nga pwedeng gawin? Ito ho ba, kayo bilang Pangulo po ng isang malaking organisasyon, will you remind the newspaper, meron po ba kayong kapasidad para to remind them na maging balanse-balanse naman kahit papano, Sir Paul? Opo, kaya nga po ang atin pong panawagan, kung ano po yung ating sinasabi sa ating masthead, di gawin na lang po natin yun, di ba? Ang laban po sa mga media, noong panahon po ni ERAP, panahon, umpisan natin kay FBR, nagreklamo din si FBR laban sa media. Panahon po ni ERAP, panahon ni Gloria, si Pinoy, ilang beses din binanatan ng media. Oo. Pero kami yung nababanatan noon. Anyway, mga kapatid, so ibig sabihin, kasi nga po, kung titignan ho natin din, in fairness naman ito po para sa lahat naman ho, baging kami rito. Kung ano lang po kasi ang nakikita ho namin, yun po ang binabalita ho namin. Kagaya ho namin dito, kung ano ho nakikita, binabalita. Itong kagaya ho sa programang ito, kung ano po nakikita ko, at pakiramdam ng taong bayan, yun yung binabalita ko. Pakiramdam ng taong bayan, natutuwa sila sa gobyerno ngayon, bakit ko hindi sasabihin na natutuwa ang taong bayan sa gobyerno ngayon? Natutuwa naman, di ba? O sinasabi natin na, okay, ang sinasabi natin, aprobado, sabi ng, pinagbabasehan ko lang naman po yung mga sinasabi ko, base sa mga survey, o yung sa SWS, sa Pulse Asia Survey, hindi nga raw po bumababa yung rating ng Pangulo. Entonces, payag yung taong bayan sa ginagawa ng Pangulo. Pero ang ibang media outfit, ayoko na hong banggitin kung sino yung mga, iba ho yung report. Okay? Kunwari, sasabihin natin, ang sabi ng rate ng survey group, aprobado sa tao, ang sang-ayon ang tao sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. Pag ang ibang media, ang sasabihin doon sa headline nila, mga tao bulag, aprobado sa kampanya ni Duterte laban sa pagpatay ng mga tao. Wala naman sinabing gano'n. Sinabi lang aprobado sa kampanya laban sa droga. Pero may dagdag na. Yan sinasabi nating dagdag bawas. Mga tao na bulag ni Duterte at pabor sa kanyang pagpatay ng mga tao. O hindi naman sinabi na droga, Sus Maria Josep, kampanya laban sa droga. Na natitwiso, mga kapatid. Yun ang sinasabi natin. O kulang. Kunwari, sinabi ng Pangulo, I will kill you. Kayong mga adik, lalabas lang doon sa telebisyon, I will kill you. Pagkatapos gagamitin, dadalhin sa abroad. O masama nga naman titignan, masama nga naman pakinggan. O kulang-kulang. Yan ho yung sinasabi ng palasyo. Alright? Well, anyway, hingin ho natin ang panig. But anyway, kahit na ho ganon, yung nagbitawang salita ng Pangulo, tama lamang ba? Ano ang reaksyon dito ng organisasyon ng mga broadcasters? Ano ang reaksyon dito ng National Press Club? Pero mga kapatid, trabaho po kasi ng media talaga, kaya nga po ang tawag sa amin ay fourth estate, adi ho ba? Kami ho yung mata at tenga ng taong bayan. Pero naman, I would admit mga kapatid, meron naman po mga kagrupo namin na sobra-sobra, lumalabis, sobra po, kung hindi po sobra, kulang ang kanilang balita. Pag ikay nagbabalita, dapat sakto. Pag balita dapat sakto.
balita yan sa dyaryo, dapat sakto. Hindi ka pwede magkomentaryo dyan unless kung ikaw ay kolumnista. Kung news yan sa front page, dapat yung balita mo diretso, hindi baluktot. Ganon din sa news ka sa TV. Pare-pareho naman tayo mga nasa dyaryo, nasa radyo, nasa TV. Eh sa TV, pag balita dyan, yung mga pang alas 6 ng gabi, kagaya namin, dapat diretso rin. Hindi mo pwedeng bali-balikuin, paikot-ikutin, kagaya ng mga nabanggit ko. Sinabi ng survey group, aprobado ng mga ng taong bayan, sasabihin ng balita doon sa dyaryo o TV, taong bayan na bulag na ni Duterte, sang-ayon na sa kanyang pagpatay sa mga tao. Eh hindi naman ganon. Sumang-ayon yung tao sa kanyang kampanya sa droga. Pansinin ho ninyo. Meron lang kasi naman din talaga na ilang media organization sa ating bayan na medyo baluktot po, yung balita. Pag yan ho ay balita, dapat straight ho yan. Dahil yan ho ay news. Dapat po ang news ay balanse. Okay lang po ang komentaryo, kagaya po ng ginagawa natin, okay lang po mga kolumnista, opinion po nila yon. Pero pag yung balita sa front page ng dyaryo, dapat diretso ho yan. Yung balita na napapakinggan ninyo, napapanood tuwing alas 6 ng gabi sa mga telebisyon, diretso po yan. Wala pong opinion dapat dyan. Ganun lang ho ka-simple yan mga kapatid. Mamaya po, hihimayin natin itong mga issue na ito, kaya tutok lamang mga kapatid. As usual, yung BBTO, alam nyo na. Siguro, makikinig kayo doon sa yun na yun at magbabasa ng dyaryo na yun. Pangulong Rodrigo Duterte muling binanata ng mga taga-media dahil sa hindi balanseng pagbabalita. Muling binanata ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga taga-media sa harap ng mga konsehal sa bansa. May kinalaman umano ito sa pagiging hindi patas na pagbabalita sa Pangulo. Sa inilabas na pahayag ng The Philippine Daily Inquirer, pumalag ang editor-in-chief nito na si Jose Maria Nolasco. Sinabi ni Nolasco na hindi totoong hindi sila patas sa pag-cover sa Pangulo at sa administrasyon nito. Giit ng Inquirer, matagal na sila sa industriya at nanindigan sa mataas na kalidad sa larangan ng pamamahayag. Sa katunayan, binigyan pangaraw ng espasyo sa kanilang dyaryo ang mga cabinet officials para makapagpaliwanag ng pulisiya at maging ng pagkatao ng Pangulo. Ang kanila raw mga award at malawak na readership ang patunay sa kanilang balanse at patas sa pagbabalita. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng pahayag ang ABS-CBN. Kahit hanggang sa sumunod na events na pinuntahan ni Pangulong Duterte, itinuloy niya ang pagbanat sa media. Tinira rin niya ang ilang mga mayayaman sa bansa sa harap ng mga negosyante. Partikular na halimbawa ng Pangulo ang slanted daw na pagbabalita tungkol sa kanyang war on drugs, lalo na at ang ilang konektado raw sa nakarang administrasyon ay sangkot pa sa illegal na droga. Anyway, mga kapatid, ito po ang mga pag-uusapan natin, tutok lamang ho. Dahil po sa napuno na raw ang salop, Pangulong Rodrigo Duterte binanata ng hindi raw balanse na pagbabalita ng ilang media. Partikular na tinukoy po ng Pangulo ay ang ABS-CBN Network at ang Philippine Daily Inquirer. Napansin daw po kasi ng Pangulo na kapag nag-report daw itong dalawang ito, itong mga dambuhalang network at dambuhalang dyaryo, medyo twisted daw. Kung hindi raw twisted, kulang-kulang. Mapapansin daw na yung kanilang mga headline, talagang bagamat yung istorya daw, yung laman ng istorya ay iba, pero doon sa headline sa taas, yung pambungad na balita ay kakaiba. Ito po yung nirereklamo ng Pangulo. Bakit daw ang ibang media, balanse naman as much as possible ang kanilang ginagawa, pero itong dalawa, parang nag-uusap ayon po yan sa ilang mga sources natin doon sa Malacanang. Parang nag-uusap daw itong ABS-CBN at ang Inquirer. Parang halos sabay pa kung bumanat daw. Kulang-kulang ang sabi ng Pangulo, kung hindi raw kulang, kung hindi raw dagdag bawas, ay mali raw talaga ang inire-report ng dalawang ito. Na itinanggi naman po kaagad ng Inquirer. Mamaya po kakausapin natin yung mga organization na kinasasaniban o kinasasapian o gugrupo
tulad po ng ABS-CBN, tulad po namin, miyembro din po sila ng KBP. Mamaya hihingan po natin ng panig ang kilusan ng mga broadcasters ng Pilipinas dahil meron po mga panuntunan yan eh. Meron pong sinusunod ang lahat po ng broadcaster, ang mga radyo, TV na panuntunan ng KBP. Yan ang kayo sinasabi ko sa inyo eh. Yung KBP na yan, naglalagi nagmamonitor. Hindi lang yung mga dagdag bawas, mga mali-maling balita, pati yung mga balita na rin na medyo malaswa. Nagbabantay ang KBP. Yung mga sinasabi niyong backdoor, walang backdoor. Itanong mo sa dalubhasa. Tumayos kayo. Umayos dahil nakikinig ang KBP mamaya-maya sa atin, Behave. Mamaya tatawagan din po natin ang National Press Club dahil halos lahat po ng mga manunulat sa dyaryo ay miyembro po nitong National Press Club na ito. Maging ang inyong lingkod po ay miyembro ng National Press Club dahil ako ay may column. Nagsusulat po tayo sa Filipino Mirror at sa Remate. Gayon din po, miyembro din po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kapatid. So, mamaya po hihingan natin ng panig ang dalawang organisasyon na yan. Dito ho muna tayo. Itong sinasabi po ng Pangulo, ito quote-unquote, ito po ang sabi ni Pangulo Duterte, Inquirer, you've never been fair. Ano pa? Bakit mo pinalitan? Wala na, Sus Mario. Sabi niya, Inquirer, you've never been fair. Bastos kayo. Pati na ang ABS-CBN. Sabi po ng Pangulo yan. Hihingan po natin ang reaksyon ang KBP at maging ang ang National Press Club po. Hinggil po dito sa mga pahayag na ito. Pero alam niyo mga kapatid, ever since naman kahit sino ang Pangulo ay talagang nagrereklamo po na... Kagaya po na mayroon pong sinasabi dyan na sila'y parehas at sila'y matapang ang kanilang balance news and fair views, sabi. Opo, din na lang po natin. Sundin na lang. Tama. Sir, yung pong pagsunod nila sa sinasabi nila sa sarili nilang message, di po ba yan pagsunod po sa ating Journalist Code of Ethics. Ayun. Pero kung ano po nakalagay sa message nyo, nakikita po ng ating mambabasa, hindi naman po nangyayari. May problema po tayo doon. Maraming salamat po, Ginoong Paul Gutierrez, Pangulo ng National Press Club. Good morning, sir. Mabuhay po ang NPC. At mabuhay din po kayo, Boss Erwin. Maraming salamat din po. Oo nga naman. Sabi nga doon, balance news, fair views. Kung titignan mo na iba, ayan na nga po, pinagsalita na natin po yung Pangulo ng National Press Club. Maging siya nakapansin na bias nga raw talaga itong Philippine Daily Inquirer. At saka bakit mo naman kukopyahin yung headline ng New York Times? Ano naman kinalaman ng New York Times dito sa atin? At saka kung anong sinulat ng New York Times sa New York, siya naman daw isusulat ng Inquirer dito. Bakit mo susundin yun? Talaga naman, Well, alam naman ho natin, pero nung panahon po ni Pinoy, nakita nyo naman, Diyos ko pong Panginoon kong langit. Wala kang makikita na banat kay Pinoy dyan sa pahayagan na yan. At saka doon sa telebisyon na yon, wala kang makikita. Masking i-review mo ng i-review. Pumunta ka sa National Library dahil dyan po may mga file po ng mga dyaryo dyan. Wala kang makikita na nabanatan ang Pinoy noon. At doon sa kabilang istasyon, reviewin mo. Wala ka rin makikita sa kanilang balita na inupakan si Pinoy. Anyway, nasa linya po ng aming telepono ngayon. Kanina live na live ito dito Kaya ka-Orly. Walang iba kundi si Secretary Salvador Sal Panelo. Good morning, Secretary Panelo. Good morning, Erwin. Sir, reaction lamang po ng palasyo. Sabi nga po ng ilang kong kaibigan, pero ayaw na magkomento. Sabi, hayaan mo na lang si Secretary Martin o Secretary Panelo ang magsalita dyan. Kasi napuno na talaga ang Pangulo, naramdaman ng Pangulo. Ilang buwan niya nang iniinda, binubugbog, mali-mali. May dagdag bawas sa kanyang statement. Minsan twisted yung istorya, kulang yung istorya, mali yung istorya na talagang tahasang mali yung inilalabas ng dyaryo na yan at saka ng TV.
Reaksyon nyo lamang po, Sexal, dahil mukhang nakakuha po kayo ng kakampiang Pangulo sa pamamagitan po ng National Press Club, yung kanilang Pangulo si Pangulong Paul Gutierrez, isang ayon na sa sinabi ng Pangulo na may bias nga raw. Ito pong Philippine Daily Inquirer at ilang mga media outfit, Secretary Panelo. Totoo naman talaga yan. Kung talagang magbabasa ka, yung mga nailalagay dyan, palaging kadalasan sa lahat na katotohanan, ang iba naman exaggerated, kaya nami-mislead ang tao o karanasan dyan nila. Wala. Kaya mo lang sa parte ni Presidente. Pero, hindi ako nai-suggest sa mga ginagawa. So, mukha namang bigo sila sa kanilang paninira sa Presidente. Yung sa bagay, Habang sinisiraan nila. sa bagay, pag suportado nga po ng tao, yung mukhang suportado nga po ng tao ang Pangulo. Kaya hindi po natitik. Mga kagaya mo na Nako, salamat po. ng katotohanan. Salamat po. Walang problema. Alright. Neutralize man. May social media rin na bumabanat sa kanila. Alright. Secretary Salvador Salpanelo. Sir, maraming salamat po. Have a nice weekend, sir. Salamat, Erin. Ay, yun na nga ho. Ito, meron ako sasabihin, ano po? Aba, ito pong aming istasyon. Sa totoo lang ho, abe di banat ho tayo ng banat. Binabanatan natin yung mga kalaban ng gobyerno dahil mukhang mali naman. Tayo tinawag, may mga nagsumbong, may nagreklamo. Alam niyo naman siguro, naikwento ko sa inyo. Sinumbong tayo, mga kalaban. Na para tigilin, pinapasuspindi na ako. In fairness po ako, pinatawag ng mga bossing ko at pinagpaliwanag. At sinabihan lang, kinosyon lang ho tayo. Tinanong din, ikaw ba, tinatawagan mo ba yung mga kalaban na yan? Sabi ko, tinatawagan ko, boss. Ayaw naman sumagot, sila naman ho may kasalanan. Paano ko ho naman ito kuan? Kasi sabi ng, ang panuntunan po namin dito sa TV5 at Radyo 5, pag may titirahin ka, dapat kun mo rin yung pahayag nung titirahin mo.